Madali salita, um, Nanalo po tayo. nanalo po tayo. Uh, Hey guys! So ayan, narinig nyo naman, Kaligitary Kids. Totoo ang balita. Ito ang true na Itbulaga. TVJ panalo sa korte sapagkat sila ang pinanigan ng korte or ng Regional Marikina Trial Court na kung saan ay mapipilitan na talaga ang Tape Inc. na palitan ang kanila pong titulo. Dahil sabi nga ni Bossing, ito ang true na Itbulaga. In short guys, dinami-rami ng binasa ni Bossing, ay ni Tito Sen, ay ang napakagandang buod na ating narinig, panalo tayo sa korte. Bigla-bigla ang pag-live ng TVJ, so kanina busy-busy po sila sa kanila pong meeting, syempre, dahil pinapaganda nila at gustong mag-isip ng mga new ideas na magpapaganda sa Itbulaga, sa kanila pong programa. Sabi ko naman sa inyo guys, ang TVJ hindi po hahayaan na tayo po, Kaligitary Kids, ay hindi nila mapasaya. Kita po natin, ka-OG, sila po'y busy-busy alas 5 na. Pero nasa studio pa rin sila dahil gusto nilang tugunan ang lahat ng ating demand kung maaari lang. And sobra pong nakakataba ng puso, ka-OG, na talagang sa wakas nanalo po tayo sa laban. O di ba? Kaligitary Kids, bongga. Ilan lamang po ang witness ng TVJ? 3. Si Tito Sen, si Joey De Leon, and si Miss Jennifer. Pero itong sa kabila, 5 plus may GMA network pa. And tinatakot pa tayo na mabibigat daw, Kaligitary Kids, ang witness ng Tape Inc. Si Malu Chowa Fagar, na talaga naman, Kaligitary Kids, na naging kaibigan simulat sa pool ng TVJ dahil magkakasama po sila sa Itbulaga. Andyan na yung nagsulat ng kanta, mga witness nila. Tapos si Romeo Halosos Sr. na therefore kanya daw ang Itbulaga dahil nga kanya daw ang PSI and kanya rin ang Tape Inc. Pero napakahusay na Attorney Buko sa pagko-cross-examination. Walang registration na maipakita, walang papeles na maipakita itong si Romeo Halosos sa lahat ng kanyang claim. Plus, ganun din na dito kay Miss Chowa Fagar, na kung saan ang sabi po ni Miss Chowa Fagar, Malu Chowa Fagar, kung hindi ako nagkakamali, is empleyado lang itong si Jennifer. Pero nang sa cross-examination na ginawa nitong si Attorney Buko, kinain ulit ang kanilang sinabi sapagkat hindi daw kasama sa regular payroll si Miss Jennifer. Diba? Nakabukhod. Ibig sabihin, hindi siya empleyado ng Tape Inc. At the same time, ito pong writer ng kanta na sinasabi na hindi raw si Bossing ang nakaisip ng kanta. Pero sa cross-examination ni Attorney Buko, base sa nabasa nating article, lahat po ito ay base sa nabasa po nating article na kung saan, di ba, ang mga pamagat is that bumaliktad ang mga witness ng tape, tapos biglang mababalitaan natin na fake news lamang daw yon. And ngayon, napatunayan natin, Kaligitary Kids, na totoo sapagkat base doon sa nabasa nating article, nadulas at sinabi na konti lamang yung kanya pong inputs doon. And ang maraming ambag, ang tunay na lumikha nito ay si Bossing Vic Soto. Lalo na dito sa napakaganda at napaka-timeless na tono nito, ka-OG, grabe nga yun. Kaya wala pong sino man ang maaari makapagbawal sa TVJ na gamitin ang kanilang theme song and of course ang titulong Itbulaga. Meaning lamang nito, Kaligitary Kids, panalo tayo. And mapipilitan na talaga kasi writ of preliminary injunction to Sabi kasi ito ay mula sa Marikina Regional Trial Court. Hindi po ba napakaganda good news? Nakita ko. Actually guys, kanina nag-scroll ako. Nakita ko na naman yung post ng pro tape. Ang sabi doon, ano nga ulit?
alam ni Attorney Buko ang magiging resulta. Malamang, syempre, siya ay nagko-cross-examination and ramdam niya kung may laban sila o hindi. So, doon yun pinagbabasehan, hindi dahil alam na niya ang magiging resulta dahil niluto. Hindi yun ganon. Bilang isang attorney, alam mo kapag may laban ka. Kaya nga, di ba, palagay na natin pag nanonood tayo ng teleserye, sa mga attorney, sa kanyang mga pasyente tuloy, sa kanyang mga kliyente. Pasyente, ginawa namang baliw yung taping. Yung kliyente nila, kapag kinakausap nila, malakas ang laban natin kasi ganito sila. Di ba? Ramdam nila yun eh. Ramdam nila kung may laban sila o wala. And inaasahan naman talaga kasi na January lalabas. Actually, sabi nga, ay 30 days lang. So, baka po pwede nga yun ng December lang. December, mabalita na. Pero dahil holiday season ng mga panahon na ito, ine-expect na baka January na. Baka January na ilabas. So, ibig sabihin, ay hindi dahil sa alam ni Attorney Buko din kung kailan lalabas at maipapanalo nila ang laban, kundi dahil automatic dahil meron ng 30 days na sinabi kung kailan ilalabas ang resulta. So yung balita, yun po yung report na napakinggan natin. And yun yung inaasahan ng mga taong bayan, kaya nga parang biglang, ano ba yan? Kala ko ngayong December na, sa January pa pala. Kasi marami nag-expect na sa December. Kasi po pwede nang sa December. Pero okay lang, kahit medyo na late, at least panalo tayo, Collegiate Tarwicats. Grabe! Diba? Bubulagain tayo ng napakagandang balita. Totoo ang sinabi ni Henyo Master Joey De Leon, hindi lang dahil mapapanood sa dalawang network ang Itbulaga 5 and 9, kundi isang napakagandang balitang bumubulaga sa atin. Panalo tayo, mainit-init na balita pa, ika nga ni Tito Sen. Guys, kung naririnig nyo lang habang kinanire-record ko to, irit ako lang irit. Kaso kasi nakasystem lang ito kasi may ingay yung manok namin dito, baka hindi nyo maintindihan. So, pati yung irit ko, hindi nyo naririnig. So, pero totoo talagang super happy ako habang binabasa ni Tito Sen. Kinikilig ako dahil lahat tayo inintay ang pagkakataong ito na talagang matalo ang tape Inc. Grabe nga yun. Happy New Year sa ating lahat, guys. And again, congratulations sa TVJ and Legit Tarwicats. Maraming salamat. Of course, wag po natin kakalimutan itong si Attorney Buko, napakahusay. Palakpakan nyo naman ka OG. Amantala, pag-usapan natin ang komento ng ilang mga Legit Tarwicats and casual netizens. Meron ako nabasa doon, sabi, kahit hindi na daw siya nanonood, hindi na ha, ibig sabihin ay siguro pahinga na sa television or hindi na nanonood sa noontime, deserve naman daw ng TVJ na manalo bilang naging parte rin ng panonood ng Itbulaga. Deserve ng TVJ na makuha ang titulong Itbulaga. Anyway, sabi pa dito ng isa ni Suhey Seyo, magandang gabi sa'yo kung nanonood ka ngayon. Ayan, i-flex kita sa aking channel. Una pa lang, panalo na ang TVJ sa mga tao na sila ang tunay na may-ari ng Itbulaga. Pangalawa, panalo rin sila sa APO registration ng Itbulaga. At pangatlo, panalo rin ang TVJ at Tarwicats sa Marikina Regional Trial Court. At panglima, and more, panalo tayo. And looking forward po tayo dyan, umabot po ito, ang apela ng Tape Inc. sa Regional Trial Court, pati na rin dito sa Supreme Court. So ngayon, malamang ay umiiyak na ngayon ang panatiko ng tape dahil tanggal angas sila ngayon. For sure, yung sinasabi nila na nasa taping pang Itbulaga, wala na po. Panalo na ang TVJ. So, mapipilitan na talaga silang tanggalin ang titulong Itbulaga. Although, wag nilang sabihin, yung mga panatiko na porke umaapila pa sila, ipo pwedeng gamitin. No. Yes, umaapila sila, pwedeng gamitin. Kaso, meron na pong order ngayon sa Regional Trial Court ng Marikina na kung saan ay pinabora ng TVJ for writ of preliminary injunction.
Ito po ay hindi lang temporary, ka-OG. Hanggat umuugong ang kaso, talagang hindi po nila magagamit ang titulong It Bulaga hanggang umabot ito ng Korte Suprema, Collegiate Tarbacan. So, asahan natin, panalo man po ang TVJ, nakailang panalo po tayo, 3, 4. Kasi tinanggal po ang cancellation for trademark ng Tape Inc. Panalo po tayo doon. Kinansela yun ng IPO. Apila nila sa pagkakatanggal o pagkakansela ng kanilang trademark, binasura. Pag-aapila nila para dito sa registration ni Henyo Master Joey De Leon, binasura din. And then ngayon, pang-4 sa Regional Trial Court ng Marikina, panalo rin tayo. Ganun pa man, mahaba-haba pa rin pong laban kasi for sure niyan, sunod niyan, RTC and Supreme Court. Pero looking forward pa rin tayo, ka-OG, na panalo ang TVJ at malaking bagay ang pagpapakansela ng trademark, ang writ of preliminary injunction. Ano man ang sabihin ng kalaban na tinatanim sa utak ni Attorney Maggie na niluto ng TVJ ang laban dahil sa sinabi ni Attorney Buko. Kahit alam naman po nating lahat, tayo nga saksi tayo sa mga katwiran ng abogado ng tape. Saksi tayo kung papaano kinain ng mga witness ng Tape Inc. ang kanilang mga sinabi during dito sa cross-examination na ginawa ni Attorney Buko, kasi mga nakalagay nga po yan dito sa nakalagay nga po yan sa mga articles. So marami dito po sa Abante News, ka-OG. Sinasabi na fake news daw po yon, pero kita po natin na parang totoo dahil nga sa kung talagang malakas ang laban ng tape, anyari, di ba? Pero dahil ayun nga, sila na rin ang kumakain ng kanilang sinasabi na we-witness tuloy ng taong bayan yung diskarte nila na parang malamya, may maikatwiran lang, kahit hindi na nga po yung witness kahit po ito sa Attorney Maggie na lamang sa kanya pong press con, yung kanyang mga sinabi ay puro disagree ang taong bayan sa kanyang sinasabi, although siya yung mas nakakaalam sa batas. Pero kapag simple or simpleng pag-uunawa lamang sa mga nangyayari, kita daw po na lamang talaga ang TVJ sa laban. Noon pa, nung sila po ay nagpa-press con, talagang ramdam ng mga tao na malakas ang laban ng TVJ. At ngayon, eto na nga. Ano man ang sabihin nila, talagang talo po sila. Itanim man nila sa utak ng mga tao na niluto ang laban. So, doble-doble, triple-triple pa, Collegiate Tarbacan ang ating aasahan. So, bukas, ka-OG, for sure yan ay may mga pagbabago, bigla ang pagbabago sa kanilang gagawing pasabog, ka-OG. Kung may nakaredy na ang logo, baka po gamitin na nila. Kung nakaredy na ang kanilang team song, sa halip na hindi pa gagamitin, ay magagamit na nila bukas. Kaya abangan po natin yan. Sa mga may hina po ang signal sa CNN Philippines, scan nyo na guys. Dahil mapapanood na rin po sa CNN 9 ang atin pong It Bulaga Original. Samantala, sabi pa dito, 1,000 tuwa, buong bansa, TVJ panalo dahil legit at legally na gagamitin ang It Bulaga. Congratulations. Sabi pa dito na sa TV5 na ang the longest running variety show in the Philippines, It Bulaga. Ayan, nakakapslak pa po yan. Namnamin nyo Tape Inc. at ng mga panatiko ng Tape Inc. The longest running variety show in the Philippines, It Bulaga na TVJ, hindi sila nagkamali sa pagpili. Sa TVJ at Tarbacan, swerte ng TV5. Yes, at damay talaga dito sa MVP. So, asahan po natin ang muling paglakas po pala, patuloy na paglakas ng TV5 dahil sa swerteng hatid ng TVJ. Grabe nga yun. Congratulations sa TVJ, sa Legit Tarbacan. Maraming salamat naman ng bonggang-bongga, sobra-sobra kay Attorney Buko. Ganun din kay MVP sa pagpapatuloy niya sa TVJ. So marami pa tayong mga aasahan, Collegiate Tarbacan, marami pang mga pasabog, bonggang celebration tayong aasahan, ka-OG, bilang formal
na pagse-celebrate ng pagbabalik ng Eat Bulaga legally. Wala na pong hadlang sa TVJ para gamitin ito. So sa mga panatiko ng tape, shut up na lang siguro at huwag na makipaglaban dahil ultimo po regional trial court sa Marikina pinaboran ang TVJ. Sabihin na naman nila, naku, hindi pa tapos ang laban. Naku, si Paulo Fuentes, mamaya sasabihin niya mahaba pa ang laban. Hayaan mo, Paulo, sa sobrang lakas ng laban ng TVJ, baka mapabilis para hindi ka naman mainip, di ba? Kasi talagang kita naman natin kung gaano kalakas yung mga attorneys na nakausap ng TVJ noon, na kung saan ay, sabi kasi, di ba, kung kayo nakapanood ng mga dating interviews ni Tito Sen, sabi nila marami daw silang mga attorneys na kinausap, ang tugon lamang daw sa kanila is that wala pahuli-huli kayo, naunahan kayo ng tape ink. Puro ganun daw ang tugon sa kanila. So sa mga attorneys na ito, kung sino man kayo, eto, at napatunayan lang na kayo ay may hinang attorney dahil hindi nyo kayang ipaglaban ang TVJ, hindi nyo kayang ipanalo ang TVJ. So thank you so much kay Attorney Buko, na buo ang tiwala at napakatalino kung papaano po ididiin at papaano po ipapanalo ang TVJ dahil sila ay nasa katotohanan. So yun lang muna guys sa ating update. Magabag lang po kayo ng mga susunod nating balita patungkol dito. So just comment down below para sa inyong opinion, saloobin at reaksyon. Hanggang sa muli, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.